Saksi sa Double B! Nasa linya natin si Ginoong Roderick John Santos, Pangulo po ng Association of Fresh Fish Traders of the Philippines. Sir John, apo, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joel, Mamueng. Opo, ang sinag po nagsasabi na bago mag-angkat, baka pwedeng inventaryohin muna yung sitwasyon ng ating bigas, gulay at isda. Pero binabalak na po ng Department of Agriculture na mag-angkat po tayo ng isda dahil kapos daw po tayo sa supply. Payag ho ba kayo doon? Sir John. Sir Joel, Ayan. Nawala kayo. Sige po. talaga pong yung sunod-sunod na bagyo, medyo naapektuhan yung supply natin. Hindi pa ho nagsasara yung fishing season, hindi pa natatapos. Hindi na ho makapalakaya yung mga commercial at yung mga municipal. Talagang kapos tayo. Kay suportado ninyo ito. Kailangan ho natin, sir, para hong response natin yan sa ating Kundi ho, talagang magtataas ng mahirap pong pigilan ng presyo pagka ho nagsimula na . Ang sabi po ng BIFAR, di bang affected lang ng closed fishing season ay mga commercial fishing vessel kasi sila yung nagpupunta ng malayuan, ng laot. Pero yung nasa municipal waters, Sir John, tuloy-tuloy naman daw po ang pangisda. Hindi sila affected noong closed fishing season. Hindi po kayang suportahan nung nakukuha natin sa municipal waters all over the Philippines yung demand sa isda. Mahihirapan po sila, Mamueng, kasi ang pagka ho kayo ay nangingisda, hindi naman ho yan yung actual lang na bagyo . Usually ho, kahit na ho tingnan nyo sa schedule ng bagyo, maabot ho tayo ang isang bagyo, maabot ho halos 1 linggo ang epekto sa supply. Kaya ho, bago dumating yan, malakas na ang alon, malabo na ang tubig pagkatapos ng bagyo. Kaya ho, mahirap talagang rumikover. So parang dahil sunod-sunod yung 6 na bagyo natin, parang meron kang nagkulang ka ng supply ng isda para sa 6 na linggo. Tama po ba, Sir John? Yes po. 6 na linggo. Oo. Tama ho yun. Pumapatak ho kasi na simula po ng October, wala na ho tayong supply halos. Limited So na. hindi pa ho nagsasara yung fishing ground, wala na ho tayo halos supply. Kaya ho, nakatulong sana ng malaki yung una hong inisyo na PNI na 30,000. Kaso ninyo, kulang ho yung lalabas ngayon kasi hindi na ho yung naabuti ng Enero. Okay. Ubus na ho yung isda na yun. Dahil ho, in-anticipate ho namin na makakahuli tayo hanggang November, halos 2 buwan at kalahati yung hindi nakahuli. When gusto ko lang malaman, pagka pa may bagyo, ang isda ba nasasalanta? Kasi talagang ang totoo, ang tanim. lumalayo ang sila. tanim, Wing, di ba? Talagang Correct, pagka nadali ng bagyo yan. Dapa talaga. Oo, pero ang isda, ang kadalasan, di ba? Pumapailalim lang yan. Tatago lang sila sa ilalim. Sir John, pasensya na kayo sa kawalang alam namin dito. Pero gusto namin malaman. Joel, tama ho yung tanong nyo . Kaso po, ang nangyayari po kasi, epipelagic po ang mga isda na yan. Meaning? Hindi po sila lumulubog lang at bumabiyahe ho yan, umiiwas. Umiiwas, lumalayo. Yes, umiiwas ho yan. Kasi naghahanap po ng pagkain yan . Pagka may parating pa lang na bagyo, August pa lang iiwas na yan. Oo. Wala na yan. So may closed fishing season man o wala, pag may bagyo, talagang wala tayong mahuli. Talaga hong wala. Okay. Wala hong malaki, walang commercial, walang municipal Yes. pagdating. So yung 30,000 metric tons na inaangkat ngayon, ongoing na yung pagdating Joel kulang po yun, Sir John. Kailangan pandagdagan ng gobyerno yon. Paubos na ho yun. Paubos na. Wala ba kayong Paubos na ho yun. Kasi allotted ho yun. Actually, ang kailangan ho natin talaga sa closed fishing season is nasa mga 40,000 mahigit. Yun naman po ang proposal. Pero minabuti ho ng council na babaan muna at tingnan muna kung baka naman sufisyente na yung 30,000. Opo. Ano bang nakikita Kaso nyo? nagkasunod-sunod yung bagyo. Sir John, ano bang nakikita nyo trend? Parang dependent na ba tayo sa importation sa ating pagkain? Isda. Oo, isda. Iba pang klase ng pagkain. Hindi po. Hindi naman. Maganda ho ang programa ng Department
Of Agriculture. Maganda po ang programa niya sa mga municipal, maganda rin po ang programa niya sa commercial. Kaya nga kung hindi tayo nag-i-import, kung hindi okay lang. Alright, o sige. Pababain pa natin ito sa mga susunod na pagkakataon. Pero in the meantime, Sir John, salamat ha. Sir, thank you. Ingat ka. Thank you rin po. Good morning, sir. Inong Roderick John Santos, Pakulo po ng Association of Fresh Fish Traders of the Philippines. Pabor sila, Weng. Yes, Ah, so sige. gantangan. Hilingan, walang pinopro.